bumalik na ako. Raul Rodriguez, father po ni Daniel, ang pasyente. Taga ano po kami sa Rafael, Bulacan. Bali ano na po ako, 52 years old. Bali gano'n nga po nangyari. Galing po kami doon sa isang family reunion namin. Hindi po siya makakain na. Parang wala na siyang ganang kumain. Tapos pag kinabukasan, nakita namin na namamanas yung mukha. Dinala po namin sa pagamutan sa amin sa Bulacan. Sabi po, ipa-laboratory lahat ng kanyang mga 1 linggo po. Sinabi po na pag-admit na raw po dito sa Manila, yung bata. Kaya po dinala namin sa PCMC. Doon po siya binutasan dito sa Laig for hemodialysis. Naka 3 weeks po sila doon. Tapos, inuwi po muna sa bahay dahil yung mama niya may sakit na. Wala naman po ibang makapagbantay. At ako naman po noon kasalukuyan ding nag-asikaso. Paggastos din naman namin sa ospital at wala naman pong pinagkukunan. Maasa lang din po kami sa bigay-bigay ng mga anak, mga kapitbahay. Nung pong sinumpong siya, binalik po uli na. Dito na po nadala sa NKTI. Halos parang agaw buhay na po nung dumating dito. Ang tibok po ng puso niya, 25% na lang. Kaya po nagalit sa amin yung doktor, bakit daw doon namin dinala sa dialysis center na yun. Nalaman din namin na may malasakit center dito, saka yung social service. Bali po si Mrs. ang naglakad po ng naglakad. Tapos pinatawag po kami doon sa baba. Kinausap po kami doon, in-interview po kami. Ang pagkakaalam po namin sa malasakit center, talagang tumutulong po sa mga kapuspalad na nangangailangan ng tulong. Nagmula po kay Senator Bongo. Ayun nga po ang pinagdarasal po namin, yung kagalingan ng anak ko. Kung walang malasakit center po, hindi na po namin alam kung saan kami kukuha ng babayad namin sa ospital o ng aming mga kailangan pambili po ng gamot. Dahil po sa malasakit, talaga po nagiginawahan ng loob namin. Noong una po sa Panginoon, pangalawa po kay Senator Bongo, kami po ay nagpapasalamat sa kanya ng marami. At kung hindi po sa kanya, hindi po namin alam kung anong gagawin namin. Kaya po, Senator Bongo, maraming salamat po sa inyo. At sana po marami pa kayong matulungan na kagaya namin na nangangailangan. Magtatrabaho lang po ako sa abot ng aking makakaya. Yan lang po ang pwede kong ialay sa Pilipino. Ang aking serbisyo po sa inyo sa abot ng aking makakaya. Lalong-lalo na po yung mga mahihirap nating kababayan.